So yon mga kapirata, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang early spoilers ng Chapter 1072. Ang Chapter 1072 ay mayroong pamagat na The Weight of Memory. Sa spoilers pa lang ay talagang kapanapanabik na ang mga reveals ni Oda sa atin. Ano nga kaya yung posibleng ibig sabihin ng chapter title? Posibleng ito ay tumutukoy sa ilang mahalagang plot points. Una ay ang memorya ni Kuma. Remember na merong dapat ibigay kay Bonnie si Vegapunk at baka iyon yung memorya ni Kuma na binigay ni Kuma kay Vegapunk bilang kasunduan nila bago siya gawing cyborg nito. Pangalawa ay ang memorya ni Stacy. Naging relevant nga yung mga bagay na pinagsasabi ni Stacy nitong mga latest chapters dahil lumalabas na siya ay may memorya ng kung ano nga ba yung makikita sa Egghead Island. And pinagtibay lang ito ng chapter dahil mayroong revelation tungkol sa kanya dito. At ang ikatlo ay ang memory ng clones at mga Seraphim na ginagawa ni Vegapunk. All this time akala natin na mga pure cyborgs lang na walang mga intelligence ang nalilikha ni Vegapunk na mga clones. Pero ngayon nakilala natin yung 6 na Vegapunk na may kanya-kanyang personality. Nalaman din natin na yung mga Seraphim ay mayroong kakayahan na makipag-communicate at nakuha pa nito yung ugali ng original version. Posibleng ito yung tinutukoy ng chapter title na The Weight of Memory, kung saan ibig sabihin nito ito yung consequences ng memory ng original version na pinasa sa isang clone o isang Seraphim. Kung ganon talaga nga namang kapanapanabik ang isang Doflamingo Seraphim na nagtataglay ng kalunos-lunos na childhood memory ni Doflamingo. Ano na lang kayang destruction ang magagawa nito, 'di ba? Sumunod ay ang cover story. On the cover, Queen, Judge, and Caesar are creating weapons. Ayon sa spoiler, ito ay pagpapatuloy pa din ng flashback noong nabuo yung MADS, ang scientific organization na kinabibilangan ng mga kilalang personalidad na si Queen, Judge, Caesar at Vegapunk. At noong last time ay ang mysterious woman na kasama nila sa isa pang cover story. Dito sa chapter ay makikita natin sila na gumagawa ng mga armas o weapons. Naisip ko nga na perfect time ito para ipakita sa atin ni Oda ang history ng mga sikat na invention ni Vegapunk, kagaya na lamang ng devil fruits na nilalagay sa mga bagay o weapons. O kaya naman ang history ng artificial devil fruits. Posible din na kaya yung 3 lang yung pinakita sa cover story ay dahil sa kanilang mga ginagawang weapons. Remember na hindi natin alam kung bakit nga ba nag-disband yung MADS, pero I think ito ay dahil sa kanilang mga ideology. Yung 3 ngang ito ay naging villain sa istorya na pwedeng mag-explain sa atin kung bakit umalis si Vegapunk sa MADS. And mabalik tayo kay Kuma. Flashback, Vegapunk explained that Kuma's power turns intangible things into tangible things, like he did with Luffy's pain in Thriller Bark. Ayon sa spoilers ay i-explain ni Vegapunk kung ano nga ba yung kakayahan ni Kuma. Ang ilan sa mga alam natin dito ay ang mga atake nito kagaya na lamang ng ginawa niya noon kay Zoro, at sa iconic ability nito na pagpapatalsik sa mga tao papunta sa mga unknown na lugar, which ginamit niya nga sa Straw Hat Pirates. Pero dito sa chapter ay inexplain ni Vegapunk ang ability ni Kuma kung saan nagagawa daw ni Kuma na gawing tangible things ang mga intangible things. Sa madaling salita, yung mga bagay na hindi nahahawakan ay kaya niyang i-turn into physical objects na pwedeng mahawakan. At iyon ay katulad ng ginawa niya kay Luffy, specifically sa sakit o pain na nasa katawan nito during Thriller Bark arc. Nakita natin yung bubble-like energy na kinompress ni Kuma at pinasa sa katawan ni Zoro. At alam naman natin what happened. What happened here? Nothing at all. Ano nga kaya yung posibleng kahalagahan nito sa istorya? Sa ngayon hindi ko pa naiisip kung ano. Ang tanging naiisip ko lang what if ito yung ability na ginamit ni Vegapunk pala para maipasa yung devil fruit sa mga object. Kasi nga 'di ba sabi ang mga devil fruits, especially ang mga Zoan types devil fruit, ay mayroong sariling will ang nasa loob ng mga ito. Ang nasa loob ng mga ito kahit na hindi pa sila nako-consume ng kahit sino. What if yung will na yon ay ginawang intangible thing ng ability ni Kuma, which is vice versa, at iyon yung pinakain sa mga objects? Wala lang, what if lang.
Magdidig in tayo dyan kapag nirelease na yung buong chapter. Next spoiler ay ang laban sa pagitan ni Kaku at ni Zoro. Kaku uses his awakened form against Zoro, although Zoro defeats him. Mukhang magiging drawn out ang battle na ito habang nangyayari yung mga revelation sa chapter. Ito nga ay dahil makikita natin ang awakening ni Kaku. Medyo nakakapagtaka na maging si Kaku ay awakened devil fruit user na din. And medyo hindi ko ma-imagine ang isang giraffe na mayroong cloud-like form kagaya nung kay Luffy at Lucci. Hindi ko ma-imagine yung magiging design. Yung sa dalawa kasi ang astig. Ewan ko na lang yung kay Kaku. Mukhang indication nga ito na yung mga awakening ability ay magiging common na lang sa mga dadating na chapters. Kagaya na lamang ng Conqueror Saki dati. Kasi nga nung nag-pop up yung mga users ng Conqueror Saki, biglang dumami nga yun. Pero despite nung awakening ni Kaku na yun, hindi niya nga kayang talunin ang isa sa mga Conqueror Saki na si Zoro. Well, si Zoro nga yan at natalo na niya dati si Kaku. Kaya wala nang dapat sabihin pa. Next spoiler ay ang pinakamatindi sa lahat para sa akin. It is revealed that Stacy is a clone of a former member of the Rocks Pirates. Kakabanggit ko lang kanina doon sa mysterious woman na nasa Mads. Maraming theory na nabuo na si Stacy daw yon, kaya daw merong memory si Stacy tungkol sa Egghead Island. Pero mukhang ginawa pang complicated ni Oda ang karakter ni Stacy. Lumalabas na siya pala ay clone ng isa sa Rocks Pirates. At iyon ay walang iba kung hindi si Bakin, ang nanay ng isa sa mga former warlords na si Edward Weevil. Sila nga yung nagsasabi na naging kasintahan at anak ni Whitebeard. Nakaka-surprise nga yung revelation ni Oda about dito, and napakaraming mabubuong theory about sa cloning ni Vegapunk. Kung nakagawa nga siya ng clone ni Bakin, posible kayang nakagawa din siya ng clone ni Rax di Sebek. Pero hindi lang yon. Ilan pa sa mga tanong na mabubuo dito, kung si Bakin ba ay member talaga ng Mads na naging member ng Rocks Pirates o vice versa naman. At kung siya ba ay totoong Cyberpol agent na mag-e-explain kung bakit nasa Cyberpol Zero si Stacy ngayon. Ano nga ba talaga yung pagkatao ni Bakin? Paano nakakuha si Vegapunk ng kanyang lineage factor? Another thing, ngayong confirm na yung pagiging clone ni Stacy, ito yung magiging proof about sa cloning technology. Marahil siya yung first clone na nalikha gamit yung technology na yon, which is ang pinakamaayos na clone dahil nga umabot siya hanggang present time. Diba nga kada isang taon, 4 years old yung magiging katumbas na edad ng isang clone. At 5 years lang, meron ka ng 20 years old adult na clone. So curious ako kung kailan ba talaga ginawa itong si Stacy. And hindi pa din talaga ako nakaka-move on na clone siya ni Bakin. Anyway, walang break next week. Ang full chapter ay expect ngayong darating na Thursday. At next week naman, January 26, ay ang chapter 1073, ayon sa ating leaker. So far, ayan yung aking first impression about sa early spoilers ng chapter 1072. Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!